Noon, gawa ng kamay. Ulit sabi, ribulto. Gintong guya. Ribulto siya. Yun ng mga panahon na yun. Kaya ayaw ng Diyos nun na sumambang tao o lumudang tao sa gawa lang ng kamay ng kapwa-tao. Bakit kamo? Kasi yung Diyos natin, na siya yung dakilang Diyos na lumalang ng langit at lupa, makapangyarihan siya. Nakagagalaw siya. Para bang ganito? Kapag merong isang anak o isang taong makadiyos na dadalangin sa kanya, may bibigay niya agad yung kahilingan. Kung yung ribulto nga naman ang dadalanginan, mabigyan kaya tayo nun. Halimbawa, punta tayo sa ribulto, pahilot tayo kung meron tayong pilay. Sa tingin nyo, mahilot po kaya tayo? Pero ang Diyos, kahit na hindi natin sabihin na makita, basta't meron tayong pananampalataya at sumasampalataya tayo sa Diyos, hindi sa ribulto, pag nanalangin tayo, gagaling tayo, kahit hindi na tayo hilutin. Bakit? Kasi makapangyarihan yun Biruin nyo yung gumawa nga siya ng langit at lupa, nagawa niya Yung pa kayang simpleng sakit lang natin, hindi niya magawa. Nung panahon naman ng Panginoon sa Kristo, nagpakita rin siya ng himala. Kilala nyo si Lazaro? Di po ba si Lazaro patay ng 3 araw? Biruin nyo si Lazaro sa pamamagitan lang ng Panginoon Kristo, kumbaga sumanim siya sa Panginoon Kristo na siya yung Diyos, tinawag niya si Lazaro 3 beses. Nung matawag yung pangalang Lazaro ng 3 beses na nabanggit, ano nangyari kay Lazaro? Lumabas. Kasi noon, ang paglilibing, binabalot ng tela. Parang mami ang dating. Lumabas, nakabanid pa. Ganun yung Diyos. Kaya sabi niya kanina, manumbalik kayo sa aking Ama. Bakit? Kasi kapag nanumbalik tayo sa Kanya, napakalaking pag-asa ang makakamtan nating mga tao. Bakit kamo? Bakit ko nasabi? Unang-una sa lahat, yung mga problema o mga suliranin natin sa buhay, madaling masusolusyonan. Kasi meron tayong Diyos. Pero pag wala tayong Diyos, mahirapan tayo. Wala tayong kakayanan mahirapan tayong solusyonan. Halimbawa, ganito, kung may problema tayo sa mga anak natin, syempre kapag walang katulong na magbibigay magandang payo, hindi agad-agad masusolusyonan yun, di ba? Hindi kagaya ng Diyos na madali niyang pihitin ang isip ng tao para mabago. Kasi ayaw ng Diyos na mapahamak ang kanyang mga anak. Di ba tayo mga magulang, ganun tayo? Ayaw natin kung maaari lang yung mga anak natin huwag makagat ng lamok. Ayaw natin yung mga anak natin maulan, baka magkasipon. Ganun din yung Diyos. Kaya ang pangungusap kanina ng Panginoon Kristo, bilang isang Espiritu Santo, manumbalik daw tayo. Tumalikod ba kaya talaga tayo sa Diyos? Nakalimot ba tayo sa Diyos? Yun ang mga tanong na kailangan alamin natin sa sarili natin. Kasi kung tutuusin, kahit sinong tao ngayon sa panahon natin, pag tinanong natin ng tanong na, kapatid, nakalimot ka ba sa Diyos? Sigurado ako 100% ang sasagot nun hindi. Totoo o mali? Totoo, di ba? 100% ang sagot nun hindi. Pero kung ang Biblia ang pagbabasihan, totoong nakakalimot ang tao. Bakit kamo? Ilang araw ang ibinigay ng Diyos bilang kalayaan ng kanyang mga anak? Ayun, kita nyo, 6. At 7 araw, makikipagkita ka sa ama mo, sa Diyos mo. Ang problema, may reklamo siya, ang Panginoon. Bakit niya sinabi na manumbalik? Ilang araw na ginugugol natin ang ating lakas sa ibabaw ng lupa sa loob ng 1 linggo. Halos 7 araw na, di ba? Nakakalimutan na nga natin yung Diyos. Kaya hindi pala sapat yung